Kuha po yan sa bahagi ng National Highway sa Barangay Paho sa Lapu-Lapu, Cebu nitong linggo. Hindi sa pedestrian lane tumawid ang 29 anyos na babae. Malapit na sana siya sa Center Island nang maabutan ng isang motor na naunang bumangga sa isa pang rider. Sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Traffic Enforcement Unit, nag-overtake ang nakabanggang motor na dahilan ng insidente. Nagtamo ng minor injuries ang sugatang babae, mga rider at kanilang angkas. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa insidente. Wala silang pahayag. Isinara ang Governor Bado Dangwa National Road sa Tublay, Benguet dahil sa landslide. Ayon sa Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sarado ang kalsada sa Barangay Bangho dahil sa humambalang na slope protection. Sarado rin po sa mga motorista ang alternatibong ruta na Suyok-Posos Provincial Road dahil din po sa pagguho ng lupa. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Patuloy pa ang clearing operation sa lugar. Isinusulong na pabigatin ang parusa at multa sa maling pagtatapon ng basura kasunod ng problema sa sandamakmak na basurang lumitaw sa Metro Manila. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hanggang 5,000 piso lamang ang maaaring ipataw na multa batay sa limitasyon ng Local Government Code. Anya, disiplina pa rin ng tao ang dapat mangibabaw. Wala raw magagawa ang pumping stations at paglilinis sa mga drainage kung patuloy ang maling pagtatapon ng basura. Dagdag pa ni Zamora, bukas naman sila kung sakaling amyendahan ng Kamara ang probisyon. About the amount, no? Ang 5,000 pesos kasi iba, ito ang maximum na pwedeng ipataw na multa sa ilalim ng anumang ordinansa ng mga lungsod. At yan nga po ay limitation ng ating local government code. It is up to the LGUs if they want to increase it to the maximum amount. If Congress, for instance, would like to amend this provision at taasan po siya, saka pa lang namin pwedeng taasan din yung multa na pwedeng ipataw. Kaugnay sa problema sa basura sa bansa na para kay Pangulong Bongbong Marcos ay may tuturing ng kritikal, makakapanayam natin si DNR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs and Supervising Undersecretary for Forest Management Bureau and the Manila Bay Coordinating Office, Attorney Jonas Leones. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa iyong mga tagapakinig. Apo, Yusek, paano niyo po may lalarawan ngayon ang problema ng ilang lugar sa bansa sa basura? Medyo seryoso yung ating problema sa basura base sa aming data. At least 52% of our generation, yun lang inakolekta natin. But the rest, about 48% of our garbage generation, either napupunta sa waterways, napupunta sa water body, at yung mga iba naman nakakalat sa daan, Rafi. So ito yung tinutugunan natin kung paano natin ma-address, especially during rainy season at habagat, Rafi. Meron na po ba kayong ginawang pag-aaral para ma-determine talaga saan ba nanggagaling yung problema? Disiplino ba ito? Kakulangan ba ito ng edukasyon sa eskwelahan? Saan po kaya nanggagaling yung problema at paano ito masosolusyonan? Usually, napag-aralan na rin natin yan. Like for example, dito sa Manila Bay, talagang seryoso dyan dahil may mga 333 creeks tayong nakadikit dyan at saka 17 major tributaries. Sa mga ibang lugar naman, sa ibang probinsya at rehiyon, talagang seryoso din. Ganito ang sitwasyon dyan, Rafi, no? Bawat kada katao ng ating bansa, approximately nag-generate ng 0.7 kilograms ng waste, no, every day. Kahit anong gawin natin, meron talaga dyan. Conservative data na yan. You can only imagine yung population natin, mga bata o mga adult, mga tao, talagang everyday. So, ang ating generation nationwide ay pumapatak na ng 61,000 tons to 65,000 tons per day. So, napakalaki ng ating generations ng waste. So, ito, pagka tag-araw, summer season, hindi mo siya nakikita dahil hindi naman siya naaagos ng tubig. Nandito lang siya sa drainage, nandito lang siya sa karagatan, mga water bodies. But pagdating ng malakas na ulan at yung tubig talagang umaagos na, dala-dala na yung
yung mga basura. So ganun kaseryoso ang atin. Kung di natin talaga mas magkaroon ng magandang programa para dito, Yusek, talagang magtutuloy-tuloy at magiging seryoso to. Para malagay po natin sa konteksto, yung generation po, yung trash generation ng mga Pilipino, kung ikukumpara po sa ibang bansa, mas mataas ho ba o mas normal lang normal lamang 'yon? Sa atin lang pa rin yun. Maliit pa rin yun. Dahil pagka napunta ka sa ibang bansa, like for example, sa Singapore o sa US, talagang mas malakas sila na mag-generate ng waste sa atin at saka mas complicated sila. Kaya lang ang problema na, meron sila talagang mga technology na ina-adapt para ma-address nila yung kanilang solid waste. You know? They adopt waste to energy technology, and then may mga facilities sila for recycling, effective recycling and recovery facilities. Dito sa atin kulang 'yon. So, bagamat maliit yung ating generation per capita, pero yung atin kasi medyo nalilimit, matagal na yung ating batas dito sa solid waste, although marami pa tayong requirement. So, parang kailangan nating i-revisit yung mga provision ng ating batas para mapalakas natin din ang pag-address natin dito sa basura dito sa ating bansa. Opo. So kung mas mababa pa yung generation natin ng garbage kumpara sa ibang bansa, pero ganito yung problema natin, mas malaki yung burden sa gobyerno. Of course, kailangan pa rin talaga ng disiplina sa bawat Pilipino. Tama yun, Rafi. Kaya nga ang problema natin yan, like for example, Rafi, hindi naman talaga, like for example sa ibang bansa, talagang national government ang nag-address ng garbage problem. Dito sa atin kasi, local government eh. Hindi naman lahat ng local government units ay may kakayanan talaga na mag-address ng kanilang pollution. Siguro yung malaking LGU, kaya nila yan, may mga pondo sila. But sa mga ibang mga lugar na hindi naman talaga malakas, so may mga priorities sila na sinusunod. So minsan nakahuli na yung mga solid waste management na yan. So kaya ang ginagawa natin ngayon, in the light of the extended producer responsibility, Rafi, ito yung bagong batas natin sa management ng waste. Dito sa EPR na tinatawag natin, nandito na yung role ng private sector. Kasi dito sa dating batas natin, 9003, solely local government ang may responsibilidad dyan. Even the national government, sumusuporta lang dyan. So dito sa EPR, pinalakas natin because we are now tapping the private sector to assist us in addressing waste, particularly the plastic waste. So magandang ito yung sinusunod na natin ngayon, Rafi. Ano pong plano ngayon ng DNR sa mga sanitary landfill sa bansa na ayon mismo sa Pangulo ay puno na at pamahal na ng pamahal para i-operate? Oo, totoo yan. Kasi nga, doon natin dispose, Rafi, lahat eh. Discarded. Ang ating economy, parang linear economy. So pagka-generate natin, tinatapon na agad natin. So we are now promoting sa DNR, tinatawag natin, Rafi, na circular economy, wherein yung mga life cycle ng mga waste na tinitingnan natin kung paano ma-recycle, no? Sa mga landfill natin, totoo yan, punong-puno na. Yung mga iba, nagiging bundok na yan, so delikado na yan. So ginagawa na natin, kino-convert na natin itong landfill natin, Rafi, into an integrated landfill. Meaning, hindi na lang siya disposal. We are integrating it with the facility that can recycle and repurpose or upcycle this mga solid waste natin, even plastics. Pangalawa, isa sa direksyon natin dyan, hindi na lang tayo end of the pipe, Rafi, ha? Puro linis, puro gawa. Dito lang sa generational waste, kino-coordinate natin sa private sector para mapaliit na lang yung mga waste nila na mag-generate ng plastic. In terms of packaging, pinapabawasan na natin yung mga content ng plastic dyan para hindi na makapag-accumulate uli ng panibagong mga waste and plastic waste dyan. Gaano naman po ka-feasible sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas yung pagtatayo po ng mga waste to energy plant? May mga batas ho ba na kailangan baguhin o kailangan gawin para maisakatuparan po ito? Malaking yan. Yan yung tinitingnan namin, Rabi. Tama, maganda yung tanong mo dahil nagiging debate yan. Sabi ng iba, sabi ng mga ibang mga grupo, bawal daw yan sa Clean Air Act at saka sa Solid Waste Management Act. But iklaro ko lang, mayroong decision, may mga jurisprudence at mayroong mga decision sa Supreme Court na sinasabi doon na hindi naman lahat ng waste to energy project ay masama at nakakasira ng kalikasan. Ang sabi ng Supreme Court sa interpretation natin sa mga batas natin, for as long as the technology will not violate our emission standards, may mga thresholds tayo dyan, pwede naman din, ina-allow. Kaya nga sa amin dito sa DNR,
We are looking at possible technology. Open kami sa mga technology na po pwedeng magamit for as long as it will comply with our environmental laws and regulations. We will not allow, Rafi, dito sa sinasabi ng ating pamahalaan, we will be pushing for technology, but of course, without sacrificing naman yung environmental integrity natin. So, tayo, mga agencies nagtutulong-tulong, nagdi-discuss, DOE, DNR, DILG, para magkaroon tayo ng isang epektibong batas na ipopropose sa Congress para ma-address natin itong problema natin sa basura. Kasi kung sa ibang bansa po, nagagawa ng mga bata na maging disiplinado na mula pagkabata hanggang pagtanda, ganun na yung kanilang ugali. Baka pwede yung mangyari dito sa atin sa Pilipinas. Tama yun. Hindi ko lang nasabi, Rafi, no? Dapat ito talaga behavioral change. Even sabi nga ni Mayor Zamora kanina, talagang disiplina. Magsisimula yan dapat sa kabataan pa lang. Hindi na natin pwedeng i-push yung disiplina pag matatanda at may edad na. So kailangan dito pa lang sa level ng kabataan, sa ating curriculum, dapat na-instill na natin itong mga disiplina, particularly sa mga environmental laws, itong pagdi-dispose ng mga waste. Dapat alam nila na mayroong mga lugar na dapat pagtapunan at hindi basta-basta kung saan-saan lang tinatapon. So dapat mag-undertake tayo ng behavioral change. And it will start dito sa kabataan natin, ma-educate natin sila kung ano dapat ang pagtrato at pag-dispose nitong mga waste, solid waste at mga plastics natin. Yun na nga po, ito yung mga usaping dapat pinag-uusapan lagi para ma-instill sa ating mga kabataan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rapi, at sa iyong mga tagapakinig. Yan po si DNR Undersecretary Attorney Jonas Leones. Update po tayo sa paghahakot ng mga basurang inanod sa Parañaque matapos ang masamang panahon. May ulat on the spot si Bea Pinla. Bea? Connie, pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Parañaque City ngayong umaga pero tuloy-tuloy pa rin ang paghahakot sa basura na inanod mula sa Manila Bay patungo rito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Day 4 na po ng clearing efforts dito. Nasa 418 metric tons o katumbas sa halos 100 dump truck ang nahakot na basura as of 3 p.m. kahapon ayon sa MMDA. Gumagamit din ng mga backhoe at trash skimmer. So significantly, Connie, nabawasan na talaga yung basura rito. Sabi ng Parañaque LGU, first time na ganon karaming basura ang inanod sa estero dahil nasira ang trash trap sa bungad ng water channel. Bunsod ng malakas na ragasan ng tubig, dulot ng pag-ulang hatid ni Habagat. Sabi ni MMDA General Manager Nicolas Torres sa atin, na-relocate lang daw talaga yung lugar kung saan nila hinahakot yung basura. Imbes na sa may trash trap siya, dahil sira ito, umaagos na yung basura malapit sa pumping station na delikado raw kapag hindi natanggal sa pumping station yung basura, lalo na't maulan yung panahon ngayon. Kapag nanatili doon yung basura ay posibleng bumigay naman ang pumping station at maapektuhan ang mga hakbang natin pangontra naman sa baha. Yan munang latest mula rito sa Parañaque City. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinla. Sumalpok ang isang pampasaherong bus sa isang nakaparadang excavator sa Labangan, Zamboanga del Sur. Bumubusina ang bus driver habang mabilis ang patakbo nang makita ito ng mga residente bago sumalpok sa excavator sa ginagawang tulay. 7 ang sugatan sa insidente kabilang ang 36 anyos na driver. Sinaklolohan sila ng mga rescuer. Ayon sa pulisya, sinabi ng driver na nawalan ng preno ang bus. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa bus company. Hanggang 1 bilyong pisong leadership fund ang natanggap umano ng ilang senador noong 19th Congress ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagtestigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ang ilang senador na nabanggit, pinalagan ang naging pahayag ni Bonoan. Balitang hatid ni Maki Pulido. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget.
Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri, ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bunoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bunoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bunoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bunoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bunoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Pinatunayan ni Sparkle Star Heath Hornales na siya ang fighting prince. Nagpakitang gila sa fighting scenes at gun hunting si Heath sa episode kagabi ng GMA Prime Action Series na Task Force Fireball. Gumaganap si Heath bilang si Gilbert na nakatakas sa isang scam hub. Natagpuan siya ng task force sa poder ng mga monghe pero na-corner siya ng sindikato ng scam hub. To the rescue naman ang mga monghe, kaya natalo ang sindikato. Isa pang twist sa karakter ni Gilbert, konektado siya sa paghahanap sa kapatid ni Galo, played by Miguel Tan Felix. Sana maligtas niya sila Sunshine, tsaka yung pa namin kasama sa Scam Hub. Kwento sa akin noon ni Heath na masaya siyang bumalik sa action series after ng successful stint niya sa You're My Favorite Song. Bumiyahe na pa Canada ang ilang Sparkle Stars para yan sa Sparkle World Tour sa Taste of Manila sa Toronto sa August 15 to 16. Magkakasama sa event sina Miguel Tan Felix, Shubi Etrata, Rochelle Pangilinan, Paul Salas, John Rex at Becky Bello. Game silang nagpa-picture with fans sa airport. Looking forward daw na makita yung mga kapwa natin Pinoy sa Canada. At syempre, first time ko sa Canada. And of course, excited din akong makita yung relatives ko dahil pupunta sila sa Taste of Manila. Excited ako kasi of course magpa-perform din tayo sa mga Pilipino kapwa-kapuso natin dyan mismo sa Canada. So magkita-kita po tayo dyan. Excited ako syempre. Ibang grupo to, ibang kasiyahan ulit to, ibang adventure to. For sure, mag-iiwan to sa lahat ng kababayan natin sa Canada ng isang kasiyahan ulit na para bang nandito lang sila sa Pilipinas. Yun ang nilulook forward ko. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA News.